Okay, so higit 100 taon nang nag-host ang New York ng ATP Open. Nakita natin ang pamamaalam ni Serena, napanood natin si Federer na maiyak sa court, napanood natin na makoronahan si Sinner. Pero ito ang isang bagay na talagang kakaiba. Sa huling linggo ng Agosto 2026, inamin ng mga staff sa Flushing Meadows na hindi nila kailanman naplano ang ganitong klaseng senaryo. Isang buong bansa ang pumunta, parang sabay-sabay, para lang panoorin ang isang manlalaro na 12. Hi everyone, it's Alex here. I just got off my mat. Everyone, si Alex ito. Katatapos ko lang ng laban ko sa grandstand at gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa support. Sobrang electric ng energy doon at ginawa ninyo itong sobrang espesyal. Lalo na yung pagbabalik ko pagkatapos ng mahirap na sitwasyon sa third set. Kaya ginawa ninyong sobrang espesyal ang kauna-unahan kong main draw win sa Grand Slam at sana makita ko kayo sa second round ko. Siya ay 21 years old, 5 at kahit papaano, tahimik lang, siya na ang pinakamatagumpay na tennis player na nagawa ng Pilipinas, lalaki man o babae, sa mahigit 100 taon ng paglalaro ng sport doon. At nangyayari ito sa Vivic Open. Gusto mo bang gumawa ng mas maraming kasaysayan ngayong taon? Lagi akong handa para sa mas maraming kasaysayan. Napakaganda nito para sa akin. Well played, enjoy the moment. Sa kauna-unahang pagkakataon, makakakita tayo ng isang Filipino sa second round match ng Grand Slam. Bigyan natin ng palakpakan. Ang pangalan niya ay si Alex Ila, at ito ang kwento kung paano ang isang manlalaro mula sa bansang halos walang tennis infrastructure ay siya na ngayon ang nagpapaandar ng ticket sales, sumisira ng mga record book, at pinipilit ang isa sa pinakamalalaking torneo sa planeta na aminin na hindi talaga ito handa para sa kanya. Posibleng ikaw ang pinakasikat na Filipino sa buong mundo. Tama ba ang sinasabi ko? Ikwento mo sa amin kung ano ang pakiramdam maglaro sa ganitong atmosphere. Kasi parang sobrang espesyal. Sobrang espesyal kasi ginagawa nila akong mas lalong espesyal. Alam mo, ang pagiging Filipino ay isang bagay na sobrang ipinagmamalaki ko. At alam mo, wala akong home tournament, kaya yung pagkakaroon ng ganitong komunidad dito sa The Open, sobrang grateful ako na pinaramdam nila sa akin na parang nasa bahay lang ako. Naitanong mo na ba kung paano kayang i-flip ng isang atleta ang relasyon ng isang buong bansa sa isang sport halos magdamag? Manatili ka lang dahil sa susunod na ilang minuto, makikita mo ng eksakto kung bakit tinatawag ito ng mga veteranong broadcaster na pinakamagandang sports story ng taon. Maririnig mo kung bakit sinabi ng isang 4-time Grand Slam champion na may aura si Ila. Malalaman mo kung bakit personal siyang ipinatawag ng Pangulo ng Pilipinas sa palasyo. Malalaman mo kung bakit sinabi ng isang tournament director na 8 sa bawat 10 tawag na natatanggap niya tungkol sa tickets ay para sa isang manlalaro. At sa huli, maunawaan mo kung bakit talagang hindi inaasahan ng ATP Open ang lahat ng ito. Gawin muna nating matibay ang mga numero, dahil kapag nakita mo na ang mga ito, magkakaroon na ng kahulugan ang lahat ng ingay sa paligid niya. Sa simula ng 2025, nakaupo si Alex Ila sa ika-130 sa mundo. Ayos, kagalang-galang, ang uri ng ranking na makakapasok ka lang sa qualifying draws at wala ng iba. Mag-fast forward tayo ng 20 buwan, sa Agosto 24, 2026, ang araw bago ang ATP Open Draw, at naabot niya ang career high na world number 18. Iyan ang pinakamataas na ranking na naabot ng kahit sinong Filipino, o sa totoo lang, kahit sinong Southeast Asian player, lalaki man o babae, sa buong kasaysayan ng Big Tour. At kapag sinimulan mong i-enumerate kung ano talaga ang kinakatawan ng ranking na iyon, medyo nakakaloka na. Siya ang unang Filipino na pumasok sa top 20 ng mundo, ang unang tumalo sa kalaban na nasa top 10, ang unang umabot sa 4th round ng Grand Slam, ang unang nakarating sa kini-1,000 semifinal at ang una. At sa ngayon, tanging Filipino na nakapanalo ng Big Tour singles title na kinuha niya nitong buwan sa Washington. Kaya gaano kalaki ba ang tagtuyot na ito na kanyang tinatapos? Kailangan mong bumalik sa 1,788 para mahanap ang huling pagkakataon na naging mahalaga ang Philippine tennis sa global stage. Noong nagawa ng National Davis Cup team ang isang run na sandaling naglagay sa bansa sa mapa. Pagkatapos noon, wala nang kahit ano sa loob ng halos 30 taon. Walang majors, walang top 100 rankings, walang tunay na relevansya sa international. Tandaan mo, ito ay isang bansa kung saan nangingibabaw ang basketball, boxing, at volleyball. Hindi dapat tennis ang sport na magpupwesto ng global star. Pero hindi lang tinapos ni Ila ang tagtuyot, ginawa niyang full-blown national movement ang isang niche curiosity. At ginawa niya ito ng mas mabilis kaysa halos kahit sino sa modernong kasaysayan ng sport. Isipin mo iyan sandali. Karamihan sa mga players,
4 o 5 taon ang inaabot para umakyat mula sa 130 at papasok sa top 20. Ginawa ito ni Ila sa kulang sa 2 taon. Kahit ang junior years niya ay pahiwatig na nito, siya na ang unang Filipina na nanalo ng Junior Grand Slam title at umakyat siya sa Junior World Ranking na number 2. Pero ito talaga ang naghihiwalay sa kanya sa karamihan ng junior prodigies. Hindi siya tumigil ng maging pro siya, na siyang nangyayari sa napakaraming talented teenagers. Tuloy lang siya sa pag-akyat taon-taon, hanggang sa naabutan na ng mga results ang hype na nabubuo sa paligid niya simula pa sa teenage years niyang nag-training sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca. Galing siya sa isang pamilyang may malalim na ugat sa Philippine sports, at may mga resources para i-develop ang talento ng isang bata sa pinakamataas na antas. Nagsimulang maglaro si Alex sa edad na 4 sa Valverde Country Club sa Pasig City. Ang lolo niya, si Roberto Mano, ang kauna-unahan niyang tennis coach, inilagay siya sa court, binigyan ng bola at dumadalo sa bawat practice. Pagsapit ng 12, malinaw na na-outgrow na niya ang lahat ng kayang ihandog ng Pilipinas. Kaya sa edad na 13, lumipat sina Alex at ang kapatid niya sa Mallorca, Spain, para mag-training sa Rafa Nadal Academy at nakakuha siya ng full scholarship. Pero para makarating doon, para maging sapat na galing para mapag-isipan sa isang facility na naniningil ng $60,000 kada taon, kinailangan ang mga taon ng private coaching, international tournament travel, at isang pamilyang kayang bayaran ang lahat ng iyon. 13 years old, kabilang side ng mundo, dahil walang path ang Pilipinas para dalhin siya kung saan siya kailangan pumunta. Wala ring nangyari ang lahat ng ito sa vacuum. Sa likod niya ay isang maliit na team, kasama ang mga coach mula sa kanyang Nadal Academy days, isang environment na nakapag-produce na ng maraming top 50 players bago pa man siya dumating. At kinailangan ng kanyang support staff na mabilis mag-professionalize habang patuloy na lumalampas ang kanyang mga resulta sa inaasahan ng lahat. Inilarawan ng mga taong malapit sa Philippine Tennis Administration ang huling 18 buwan bilang isang scramble, pagbuo ng sponsorship deals, scheduling systems, at mga basic logistics sa paligid ng isang antas ng atensyon na hindi pa kailangang i-handle ng federation. Ito ang isang numero na dapat magpahinto sa iyo. Ang pre-tournament press conference ni Ila ay napanood online ng 171,000 katao. Para sa paghahambing, ang press conference ni Carlos Alcaraz para sa parehong torneo ay nakakuha lang ng 29,000. Kay Coco Gauff, 29,000. Kay Arina Sabalenka, 9,000. Isang player na hindi pa nga nakaseed, mas malaki pa ang nakuha kaysa pinagsamang 3 sa pinakamalalaking superstars ng tennis sa press conference viewership pa lang. Si Filipino player na si Alex Ila ay sinalubong ng daan-daang Filipino fans sa kanyang practice session sa labas ng Melbourne Park kaninang umaga. Si Ila ay number 49 sa mundo at talagang binihag niya ang puso't isipan ng Filipino community dito sa Melbourne, matapos siyang maging unang Filipino player na nakapanalo ng Grand Slam match sa EV Open noong 2025. Masasabing karamihan sa mga players ay maaaring nahirapan sa eksenang iyon dahil sa dami ng taong pumaligid sa kanya para sa autographs at photos pagkatapos ng kanyang practice session, pero kinaya niya ito ng maayos. Tumigil siya para kumustahin ang mga fans at saka umalis sa practice court. Inilagay siya ng mga organizer sa first round match sa court 6 na may kapasidad na mga 1,500 katao. Lumalabas, malayong hindi iyon sapat. Kinailangan pa talaga ng security na i-clear ang mga standing areas sa gitna mismo ng laban dahil umapaw ang crowd sa mga walkway na hindi naman kailanman idinisenyo para sa ganoong turnout. May mga fans na nakatayo ng ilang oras, may ilang walang tiket kahit na umaasa lang na marinig ang ingay ng crowd mula sa labas ng gates. Tahimik na inamin ng tournament staff kalaunan na walang kahit ano sa kanilang planning documents ang nag-account sa ganitong senaryo, hindi para sa isang player na nakarank sa labas ng top 40. Iyon ang Melbourne noong Enero. Pagsapit ng Agosto, wala nang nagulat. Naging inaasahan na lang ito. Sinabi ito ng diretsyo ni Mark In, ang owner at chairman ng torneo, sa trophy ceremony. Ito marahil ang pinakamagandang crowd para sa isang Monday final na nakita ng sinuman. At isipin mo kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi ito isang Saturday night showcase na may discounted tickets at marketing push. Ito ay isang Monday afternoon, ang uri ng slot na karaniwang bumubunot ng kahit sinong walang pasok sa araw na iyon. Sa halip, punong-puno hanggang bubong ang stadium ng mga Philippine flags na iba-iba ang laki, mga fans na sumisigaw ng "Let's go, Alex," bago halos bawat service game, na nilalamon ang karaniwang mahinahong tennis hush. At hindi lang ang mga fans ang umaastang ganyan. Si Jessica Pegula, ang player na nalasap ang talo sa final na iyon,
ay tumayo sa podium at sinabi ito. Refreshing at magandang makita kung gaano kahusay niyang nahandle ang lahat ng uri ng fandom at stardom na dulot ng pagiging taga-Pilipinas niya at kung paano nila siya talagang niyakap. At nakakaloka kung paano niya ito kinakaya bawat linggo na nagpapakita ng kanyang maturity bilang player at bilang tao. Kaya marami akong respeto sa kanya at gusto ko talaga siya. Sa tingin ko siya ay isang napakabait na babae. At ko na makita kung ano ang naidulot niya sa women's game. Siya ay mahusay, hindi yan basta patapon na linya. Iyan ay isa sa mga pinaka-established na Amerikanong player ng BE sa sariling lupain ng 80s. Sa kabisera, na bukas na kinikilala na ang isang foreign fan base ang nagpapataas ng kanyang sariling sport. Sa harap ng crowd na aktibong sumusuporta laban sa kanya, hindi na napigilan ni Ella ang sarili nang makarating siya sa microphone. Ano ang pakiramdam na maging ganito kasikat saan man sa mundo, kahit dito sa Washington? Hindi, sa tingin ko dapat i-rephrase ang tanong, ano ba ang pakiramdam na maging Filipino? Pero wala, sa tingin ko ang community dito sa IFI ay kahanga-hanga. Sa tingin ko may magandang atmosphere para sa parehong players at sobrang masaya ako sa panalo ko ngayon. Sa labas ng kamera, pumunta pa ng mas malayo si Mark In. Sinasabi sa mga reporters na hindi bababa sa 80% ng lahat ng ticket increase sa kabuuan ng torneo ay partikular na tungkol sa kanya. At iyan ang nagiging dahilan kung bakit nagiging totoong changing of the guard story ang isang passing viral moment. Hindi lang ang mga fans ang nawawalan ng isip, pati ang mga kalaban niya, pati ang mga pinakamalalaking pangalan sa sport sa parehong Washington run na iyon, sunod-sunod na tinalo ni Ella ang isang listahan ng mga pangalan na talagang nakakabigla. Isang reigning Olympic gold medalist, isang defending tournament champion, isang former world number 3, at isang 4-time Grand Slam winner. Ang huli sa mga iyon ay si Naomi Osaka sa semifinal. Pagkatapos, diretsahang tinanong ng mga reporters si Osaka tungkol sa ceiling ni Ella bilang player. Ito ang sinabi niya, "Hey Naomi, noong unang sumabog ka sa scene na ito, nakabuo ka ng napakalaking appeal at atensyon mula lalo na sa mga Japanese fans. Nagtataka lang ako, kapag nakikita mo si Alex Illa at yung interes na nabubuo niya mula sa mga Filipino fans, ano ang masasabi mo dito? At ano ang kaya nitong gawin para sa women's tennis? Para sa akin, maganda ito. Katatapos ko lang ng laban ko, at habang hinahatid ako ng little go-kart pabalik, tiningnan ko ang practice court at ito ay punong-puno. Nagtaka ako, sino kaya ang nag-practice ngayon? At hindi pa nga siya pumapasok sa court noon. Tapos nakita ko ang mga Filipino flags, at naisip ko, pero hindi, sa tingin ko kahanga-hanga ito. Sobrang mababait din nila yung mga fans. Sa tingin ko late na siya maglalaro ngayong gabi, at ang ilan sa kanila ay nasa court ko na sumisigaw para sa akin, at nakaramdam ako ng sobrang gratitude. Kaya sobrang cool na nagtatayo siya ng bagong komunidad. Isipin mo yan, si Osaka, isang taong nakapanalo na ng 4 na majors at alam na alam ang pakiramdam ng pagiging mukha ng isang sport sa sariling bansa. Tinatawag na inspirasyon ang isang 21-year-old na nakarank sa labas ng top 20. Kasing sabi rin ang tugon pabalik ni Ella. Ilang linggo bago noon sa Wimbledon, inilagay na ni Ella sa notice ang tennis world sa pamamagitan ng pagtalo sa defending champion na si Agassi. Ginawa ko. Naaalala kong pinapanood ko ang kanyang mga finals sa Australian Open at gayon din sa Greek Open. Kaya talagang isang magandang karanasan ang makapag-share ng court sa kanya. At sobrang masaya ako na nagawa kong i-produce ang level na iyon laban sa kanya. Tapos nang lumapag siya sa Toronto para sa Canadian Open, isang linggo pagkatapos ng Washington, naulit ang eksaktong parehong pattern bago pa man siya makapaglaro ng totoong laban. Yung pagkakaroon ng mga kababayan kong sumisigaw para sa akin, at yung pagkaalam na lahat tayo ay sama-sama dito. Kaya ito ay para sa kanila. Ito ay para sa aking pamilya. Ito ay para sa lahat ng maliliit na batang babae na may ruffled socks at chubby cheeks. Kaya napakahalaga nito, ibig sabihin, ito ang lahat sa akin. Pero sa Pilipinas, hindi na ito tinatrato na parang kwento lang ng sports. Ito ay isang pambansang event noong Hulyo, bago ang kanyang Washington breakthrough. Ipinatawag siya sa Malacanang Palace, kung saan personal na inabot sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential citation, isa sa pinakamataas na civilian honors ng bansa, karaniwang nakalaan para sa mga taong may dekada ng achievement sa likod nila. Nigay dito sa isang 21-year-old na nagtatayo pa lang ng kanyang career. At meron pang si Manny Pacquiao, arguably ang pinakasikat na Filipino athlete na nabubuhay, isang boxing legend at sitting senator
na pampublikong bumati sa kanya pagkatapos ng kanyang panalo sa Washington. Hello, Alex. Congratulations sa iyong tagumpay. Salamat sa pagdadala ng karangalan sa ating bansa at sumisigaw kami para sa iyo. Ipinagmamalaki ka namin. Pagpalain ka ng Diyos. Kapag ang isang boxing legend at isang sitting president ay parehong pampublikong nakikipag-alin sa isang tennis player, sa isang bansang historically nasa ibaba ng basketball, boxing, at volleyball ang tennis, fandom pa ba iyon? Hindi talaga. Iyan ay isang cultural shift na nangyayari sa real time. Alam kong nandito kayo para kay Alex, kaya pasensya na at pinaghintay ko kayo. Pero kung hindi ako nagkakamali, sa tingin ko may ilan sa inyo na sumisigaw para sa akin, kaya sobrang na-appreciate ko iyon. At sana ma-enjoy ninyo ang susunod na laban, pero salamat sa pagsigaw para sa akin sa ngayon. At ito ang bagay, sinasabi ng mga club administrators na ang grassroots shift na ito ay maaaring mas mahalaga sa long term kaysa sa kahit anong solong tropeo. Dahil nangangahulugan ito na ang susunod na Alex Ila ay maaaring kumukuha na ng racket sa unang pagkakataon ngayong taon, sa isang lugar sa bansang dating halos walang tennis talent na nagagawa. Ang parehong pattern na sumunod sa kanya buong taon, nagpaplano ang mga organizers para sa isang normal na torneo, at isang buong bansa ang sumusulpot sa halip. Ano ang nagpapaiba nito sa tipikal na underdog wave? Hindi ito kumukupas. Bawat hinto ngayong taon ay mas malaki kaysa sa nauna. Ang Melbourne ay ang warning shot. Ang Washington ay ang patunay. Kaya ano ang hinuhubog ng New York? Malamang ang pinakamalakas na bersyon pa. 20 buwan ang nakalipas. Naka-130 si Alex Ila sa mundo. Ngayon, siya na ang pinakamatagumpay na tennis player na nagawa ng Pilipinas. Isang player na tinatawag ni Naomi Osaka na bituin. Isang player na inaayos ng mga tournament director ang buong logistics nila para sa kanya. Isang player na naramdaman ng isang sitting president na kailangan niyang personal na parangalan. Naka-host na ang 8th Open ng mga alamat noon. Pero nakapaghanda na ba ito para sa isang fan base na hindi lang nanonood ng laban, kundi ginagawang pambansang holiday ang isang buong afternoon session? Hindi ganito. Kung ang Melbourne ay ang babala at ang Washington ay ang preview, kung gayon ang mangyayari sa New York, ay maaaring ang pinakamalakas na kabanat